Hindi malaman ni Henry kung paano ipapaliwanag sa ina ni Cyril ang mga pangyayari. Hindi niya maaring sabihin ng totoo. Hindi dapat malaman ito ng sinuman ang ginawa ni Cyril. Tita, kalma lang. Hintayin na lang natin na lumabas ang doktor. Wika niya sa ginang at inalalayan itong umupo sa upuan na nasa harapan. Sa emergency room, iyak nang iyak ang ina ni Cyril. Hindi niya lubos maisip ang mga sunod-sunod na pangyayari sa kanilang pamilya. Bakit ba hindi na natapos-tapos ang mga pagsubok sa buhay namin? Bakit sunod-sunod na lang na may nangyayaring masama sa bawat isa? Ano bang kalbaryo tong binibigay mo sa amin, Diyos ko? Wika ng ginang habang umiiyak. Nagmamadali naman si Lynette na naglakad papasok ng hospital. Nag-aalala siya sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi man nasabi sa kanya ni Henry ang buong detalye ng pagkakahospital ni Cyril, ay alam niya na sa kritikal na lagay ito. Hindi si Cyril ang tipo ng tao na kaagad-agad papayag na madala sa ospital kung kaya pa niya ng kanyang sarili. Henry, kamusta si Cyril? Tanong kagad niya pagkakita kay Henry. Lumingon naman si Henry at Tita Lucille sa kanya. Tita, nandito ka na pala. Kamusta na po si Cyril? Nag-aalalang tanong niya sa ginang. Hindi pa namin alam, iha. Hindi pa lumalabas ang mga doktor. Sagot naman ni Tita Lucille. Niyakap na lang ni Lynette ang ginang at naghintay sila sa paglabas ng doktor ni Cyril. Sunod-sunod naman ang pagdating ni na Alfie, Yvette, Christian, Jonas at Diana. Dumating din ang ama ni Cyril at kasunod nito'y si Miguelito ni tinutulak ang wheelchair ni Pamela. Ang lahat ay malungkot na naghihintay sa paglabas ng mga doktor. Ilang sandali pa'y lumabas na rin si Dr. Reyes. Agad silang napatayo't lumapit sa doktora. Dok, kamusta nga anak ko? Agad na tanong ni Lucille. Huwag na po kayo mag-alala, ma'am. Ligtas na si attorney, pati ang baby niya. Sabi sa kanila ng doktor. Ano? Buntis ang anak ko? Takang tanong ng ginang. Opo ma'am, 5 weeks nang pinagbubuntis niya. Mahinang kapit ng baby kaya siya dinugo. Mabutit na dala niyo kaagad siya dito at naagapan. Kailangan niya mag-bed rest ng mga 2 hanggang 3 buwan. Bawal siyang mapagod at ma-stress. Kailangan din po niyang ipainom sa kanya ang vitamins niya everyday. Paliwanag pa ng doktor. Iyak naman ang iyak si Lynette. Alam niya kung gaano nahirapan ang kanyang kaibigan ngayon. Alam niyang ito rin ang dahilan ng muntikan ng pagkawala na magiging anak ng kaibigan niya. Kung nandito pa sana si Joven, malayang mangyayari to kay Cyril, sabi niya sa kayumakap kay Henry. Nagulat naman ang lahat nang biglang suntukin ni Miguelito ang pader. Migs, babe, tama na, pag-awat ni Pamela sa kasintahan. Niyakap naman siya nito at hindi na rin napigilan ang pag-iyak. Dinala na rin si Cyril sa kanyang VIP room. Tulog pa rin ito at may nilagay pang oxygen sa kanyang ilong at nakadextrose. Iyak ng iyak si Lucille habang hawak nitong kamay ni Cyril. Awang-awa siya sa kanyang anak. Napakaraming paghihirap ng dinaanan ng kanyang anak. Ngayon pati ang walang malay na batay na dadami sa kalupitan ng mundong kanilang ginagalawan. Tumayo naman si Senyor Miguel at nilapitan ng kanyang asawa. Tama ng pag-iyak, baka mamaya pati ikaw ay magkasakit na rin. Anito sa asawa. Naawa lang ako sa anak natin. Bakit ba puro pahirap na lang ang nangyayari sa kanya? Sabi niya sa asawa. Araw-araw na dumadalo sa ospital ang mga kaibigan ni Cyril. Pati ang mga agents ay dumalaw na rin sa kanya. Halos 3 araw ang hinintay nila bago nagising si Cyril. Iyak ito ng iyak nang malaman na muntik na siyang makunan dahil sa sobrang stress, pagod, puyat at kasama na rin ng sobra niyang pag-iisip. Hindi matatanggap ni Cyril kung pati ang magiging anak nila ni Joven ay mawawala sa kanya. Sinisisi niyang kanyang sarili sa muntikan ng pagkawala ng baby niya. Pinapangako niya rin sa kanyang sarili na alagaan niya ng mabuti ang kanyang sarili dahil merong iniwan si Joven sa kanyang alaala. Wala mang kasiguraduhan na babalik pa siya si Joven ay meron naman siyang anak na magpapaalala sa kanya ng mga panahon na kasama pa niya ito. Ipagpapasalamat pa rin niya ito ng lubos dahil kahit papano minahal siya ng lubos ng ama ng kanyang anak. Ayaw pa sana siyang payagan ng doktor na umuwi pero ipinilit niya lang. Kumuha na lang siya ng private nurse na titingin sa kanya sa bahay niya. Mas makakapagpahinga siya ng maayos sa sarili niyang bahay dahil maraming masasayang alaala ang iniwan ni Joven doon. Ang kanyang kwarto na naging pugad ng kanilang pagmamahalan. Wala man sa tabi niyang lalaki ay parang kasama na rin niya ito. Hindi na nga lumalabas ng kwarto niya si Cyril.
Lagi din siyang sinasamahan ni PJ kaya nalilibang na rin siya dahil lagi niyang kasamang kanyang anak. Tuwang-tuwa din si PJ nang malaman na magkakaroon na siya ng kapatid. Kaya naman todo bantay ito sa mommy niya. Dahil siya daw ang mag-aalaga sa kanila habang wala pang kanyang Uncle Joven. Nanonood ng movie ang mag-ina nang pumasok si Joy sa kanyang kwarto. Ate, magmeryenda muna kayo. Nagluto si Aling Sisa ng ginataan na bilo-bilo. Ani Joy saka pinagsandok si Cyril. Nagpasalamat naman si Cyril bago nito tinikman ng meryenda. Nagustuhan niya naman yon. Humingi pa siya ng isa pang bowl kay Joy na ikinatuwa naman ng huli. Naging masaya na rin kasi siya sa pagkain. Maraming pagkain ang ayaw niyang kainin o kahit na maamoy man lang. Panay din ang pagsusuka niya, lalo na sa umaga kapag nagigising siya. Tinapay at blueberry jam lang ang gusto niyang kainin. Lagi rin siyang naghahanap ng apple at strawberry. Pinipilit din niyang kanyang sarili na kumain ng kanin para may lakas ang katawan niya. Ayaw din niyang magutom ang baby niya. Kaya kahit na pangit ang lasa ng pagkain minsan ay pinipilit pa rin niyang lunukin. Nang matapos sa silang kumain ni PJ, ay lumapit si Joy sa kanya. Ate, may ibibigay ako sa'yo, sabi nito habang nakangiti. Ano yun? Takot tanong ni Cyril. Heto ate, buksan mo. Saka inabot ang paper bag, agad namang binuksan ni Cyril ang paper bag at kinuhang laman nun. Natigilan pa siya na makitang laman ng paper bag. Saan mo to kinuha? Tanong niya kay Joy. Sabay haplos sa photo frame. Mga kuha ko yan nung nasa baler tayo ate. Ang ganda kasi niyong tingnan ni Kuya Joven. Kaya kayong dalawang ginawa kong subject ko. Meron ding USB dyan sa loob ate. Na-videohan ko kasi kayo habang kumakanta. Paliwanag ni Joy habang nakakbay siya kay Cyril. Pwedeng pakikuha ang laptop ko, pakiusap ni Cyril kay Joy. Agad namang kinuha ni Joy ang laptop at binigay kay Cyril. Agad na binuksan ni Cyril ang kanyang laptop at nilagay ang USB sa pinanood ang video na sinasabi ni Joy. Hindi maiwasan ni Cyril na hindi maiyak na naman pagkakita sa mukha ni Joven. Nakaharap ito sa kanya habang kumakanta. Hindi niya rin namalayang hina-upload na niya mukha ni Joven sa screen ng kanyang laptop. Miss niya na to, walang sandaling hindi niya naisip si Joven. Nag-aalala din siya sa kalagayan nito at baka kung ano nang nangyari sa kanya sa Amerika. Joy, salamat. Ani ni Cyril sa kaniyakap si Joy. Walang anuman ate, kulang pa yan sa lahat na naitulong mo sa akin at sa pamilya ko. Salamat din ate sa lahat-lahat. Madamdamin na wika ni Joy at pinahid pang luha sa mga mata ni Cyril. Magpakatatag ka lang ate. Alam kong mahal na mahal ka ni Kuya Joven. Babalik siya sa'yo ate. Babalikan niya kayo na magiging baby niyo. Sabi pa nito sabay yakap kay Cyril. Salamat Joy. Lagi kang nandyan para damayan kami ni PJ. Ani ni Cyril sa kaniyakap rin si Joy. Joy, magaling ka palang photographer. Gusto mo bang mag-aral para maging professional? Sasagutin ko lahat ng mga bayarin mo at kapag nakatapos ka na, magpapatayo tayo ng sarili mong studio. Alok ni Cyril kay Joy. Talaga ate? Opo ate, gustong gusto ko. Pangarap ko talagang maging photographer ate. Kagad naman itong sagot. Sige, pasasamahan kita kay Travis na maghanap ng school mo. Ani ni Cyril na ikinatuwa naman ang gusto ni Joy. Maraming salamat talaga ate. Pasasalamat pa nito na umiiyak. Kinagabihan ay dumating ang kanyang mga kaibigan. Nagulat pa si Cyril nang makitang magkayakap sina Alfie at Yvette. Lalo pa siyang nagulat na sabihin ng dalawa na sila na daw. Nahilot pa ni Cyril ang kanyang noo dahil para siyang nahilo sa balitang yon. Ano nga ulit ang sabi niyo? Tanong ni Cyril kina Alfie at Yvette na nasa mukha ang pagkalito. Tamang narinig mo friend, kami na nga ni Alfie. Hindi ko rin alam kung paano kami nagsimula eh. Basta bigla na lang may nangyari sa amin. Akala ko talaga totoong bakla kaya naman tiwala kong kasama siya sa isang kwarto. Yun pala gagapangin lang ako. Wika ni Yvette na halos hindi maipintang mukha. Ako na naman ang may kasalanan. Sisihin mo yung dalawang babae na yan. Sabay turo kay Cyril na nakaupo sa kawat si Lorraine na nasa tabi ni Cyril. Akala mo sarili nilang buong mundo kung makasigaw bintang niya sa dalawang kaibigan. Bakit ako nadamay? Anong ginawa ko? Takang tanong ni Cyril. Hindi mo ba maalala ang mga ginawa niya ni Joven nung nasa balar tayo? Hindi niyo man lang naisip na may katabi kayong kwarto. Wika ni Yvette. Biglang namula si Cyril dahil sa narinig. Dahil naalala niya na ilang beses siyang napapasigaw sa tuwing makakarating siya sa ibayong langit. Hoy, ano ka ba? Para kang teenager na nagbablush dyan.
Pero salamat friend kasi nalaman kong kaya ko rin palang magpakalalaki. Pero hanga ako kay Joven ha. 7 weeks lang siyang tumigil dito sa Pilipinas pero nakabuo kagad kayo. Wika pa ni Alfie. Naghahabol na kasi yung tao sa panahon. 10 years ang agwat nila ni Cyril. Kaya dapat na magmadali siya no? Biro naman ni Lorraine. Tawanan na lang silang apat dahil sa mga kalokohan nila. Kahit papano ay nakakalimutan ni Cyril ang dinadala niyang bigat sa kanyang dibdib dahil hindi siya pinapabayaan ng kanyang mga kaibigan. Hayan, ganyan, tumawa ka. Kung masyadong dibdibin ang pag-alis ni Joven, buhay mong niligtas niya kung hindi niya hinarang ang bala na tatama sa'yo. Siguro wala na kaming kaibigan ngayon. Hintayin mo lang siya. Isang araw nandito na siya ulit sa tabi mo. Paalala ni Alfie sa kanya. Tumangutango na lang si Cyril. Lagi na lang siyang hindi makapagsalita kapag si Joven ang napag-uusapan. Hindi niya rin mapigilan ang kanyang sarili na huwag umiyak. Naisip din ni Cyril kung bakit naging iyakin na rin siya ngayon. Dala kaya yun ang pagbubuntis niya. Nahaplos na lang niyang impis niyang tiyan dahil sa naisip. Mahal niyang batang nasa sinapupunan niya, kaya aalagaan niya ito ng mabuti. Hiling na lang niya sana kanyang isipan na sana makita ni Joven ang paglaki ng kanyang Tommy hanggang sa manganak siya. Hindi tumigil ang mga agents ng Orbit sa paghuli sa mga kasamahan ni Victor Chua. Nanibago rin sila sa mga mission nila. Dahil kulang na sila. Nasanay silang lumalakad na magkakasama. Ngayon hindi na pwedeng lumabas si Agent Moon. Biglang nawalan sila ng commander. Napakalaking kawalan si Cyril sa grupo dahil napakagaling ito sa lahat ng bagay. Isama pa na hindi rin makakasama si Agent Star dahil nagpapagaling pa ito ng kanyang sugat. Ilang mga politiko at mga kilalang businessman ng bansa ang mga kasapi sa Red Dragon. Nahuli na nilang 2 senator at 3 congressman. Pati mga pulis sa sangkot sa Red Dragon ay tinanggal na rin sa service. Nakatakas naman ang 2 businessman na kasama nila. Nakaalis ng Pilipinas sa mga ito bago pa nila malaman na ugnayan ng mga to sa Red Dragon Syndicate. Unti-unti na rin bumabagsak ang mga negosyo ng mga Chua. Mabilis ang pagbagsak nito dahil sa biglang pagkawala ni Victor Chua. Wala ring makapagsabi kung nasan ito. Isang buwan na rin na nakalipas pero hindi pa rin pinapayagan ng doktor si Cyril na bumalik sa kanyang opisina. Kailangan pa rin niya na mag-bed rest dahil napakasela ng kanyang pagbubuntis. Malaki rin ang ipinayat ng kanyang katawan dahil sa lagi nitong pagsusuka. Madalas na natutulog lang siya dahil walang lakas ang kanyang katawan na bumangon. Madalas din siyang nagigising sa hating gabi. Umiiyak pa rin siya kapag naalala niya si Joven. Miss na miss niya na to, wala na rin siyang naging balita sa lalaki. Kung bakit hindi malang nito hiningi noon ang number ni Joven sa Amerika. Lagi din niyang hawak ang pendant ng kwintas na binigay sa kanya ng lalaki. Tanging ang kwintas nito ang nagpapalakas ng kanyang loob. Kagaya na sinabi ni Joven sa kanya noon, na ipapasot sa kanyang kwintas para lagi niyang maalala kung gaano siya kamahal ni Joven. 3 buwan ang pinagbubuntis si Cyril. Hindi na rin siya gaano nagsusuka ngayon. Nakakakain na rin siya ng maayos. Nakakalakad-lakad na siya sa loob ng bahay. Madalas ay nasa rooftop siya sa umaga. Nakaugalian na niya na magpunta sa rooftop sa umaga at magpapaaraw siya habang nakikinig ng music sa kanyang phone. Kapag mainit na sa balat ang sikat ng araw, saka pa lang siya babalik sa loob ng bahay. Bumalik na rin sa normal ang buhay nila. Nakapalik na rin sa school si PJ at si Pamela naman ay pumapasok na muli sa ospital. Nagsimula na rin mag-aaral si Joy. Tanging si Cyril na lang ang naiwan sa bahay dahil sa kalagayan niya. Alagang-alaga niyang kanyang sarili dahil ayaw niya na may masamang mangyari sa baby na nasa sinapupunan niya. Matapos maligo ni Cyril ay tinawagan niya si Travis upang samahan siya sa kanyang paglabas. Travis, ihanda mong kotse at may pupuntahan tayo. Ano niya sa kausap. Sa Memorial Park sila pumunta, nakaalalay naman ang private nurse ni Cyril sa kanya. Kasunod si Travis at Elmer na may dalang mga bulaklak. Inilapag nilang mga bulaklak sa ibabaw ng libingan ng pamilya Sanchez. Mabilis din silang lumabas sa loob ng mausoleo ng mga Sanchez at nagbantay sa paligid. Nakatayo si Cyril sa paanan ng libingan ni Patrick, ang kanyang yumaong asawa. Patrick, sana mapatawad mo ko. May nakilala kong ibang lalaki at mahal ko siya. Alam kong mahal niya din ako. Magkakaanak na rin kami, Patrick. Pero hindi ko alam kung kailan niya ako babalikan. Niligtas din niyang buhay namin ni PJ. Si Joven na nagbigay ng dugo kay PJ noon na kamuntik na siyang mawala sa akin.
Siyang nagdugtong sa buhay ng anak natin. Si Joven din ang nagligtas sa buhay ko nung may magtangkang patayin ako. Hinarang niyang mga bala na dapat ay para sa akin. Kaya siya nalayo sa akin dahil kinailangan siyang dalhin sa Amerika at doon siya ipagpapatuloy ang pagpapagamot. Patrick, mahal na mahal ko si Joven at kailangan ko siya sa buhay ko. Patawarin mo ko, Patrick, dahil hindi ko natupad ang pangako ko sa iyo na ikaw lang ang mamahalin ko habang nabubuhay ako. Mahal kita, Patrick. Minahal kita ng higit pa sa inaakala mo. Ang pagmamahal ko sa iyo ay mananatili sa aking puso. Walang makakapalit sa lugar mo sa puso ko, Patrick. Pero kailangan ko ring palayain ang puso ko mula sa lahat ng sakit na dinanas ko. Sana masaya ka na ngayon kung saan ka man naroroon. Nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay mo. Kayo ni na mommy at daddy. Sana matahimik na kayo sa inyong kinaroroonan. Paalam, Patrick. Sana maging masaya ka pa rin para sa akin. Sa amin ng anak natin. Maraming salamat sa lahat-lahat, Patrick. Lagi kong ipagpapasalamat sa Diyos na akong pinili mong mahalin. Paalam.